Nagbabalik po unang balita, mga igan, isang abogado ang arestado matapos umano mang-agaw ng taxi sa NAIA Terminal 3. Pero nang tanungin ng mga otoridad, abay, iba-iba na ho ang sagot ni attorney. Darito ang exclusive report ni Ivan Mayrina. You get my DNA so you can verify who am I. And use it, connect it with my iPhone 4. Balisa at mayat-mayay nagwawala ang lalaking ito sa presinto ng Pasay City Police. Agaw raw siya ng airport taxi sa NAIA Terminal 3. Nagsisiyara ako sa loob ng terminal, tapos binalya niya ako, tumasik yung susi, tsaka ako. Tapos bigla niya yung susi, sabi niya nagulat, natakot ako, kala ko may dala. Kaya inisip ko naman kung ano-ano lang. Tapos bigla siyang tumakbo sa sasakyan, tinakbo yung narurot niya yung kotse palabas ng parking lot. Agad daw siyang na-corner na iba pang airport taxing humabol at sa habulan, nabangga raw siya sa Center Island sa di kalayuan. Mabuti na lang, walang nasaktan. At pagpapakilala niya ng mahuli, isa raw siyang abogado, sabay pakita ng kanyang ID sa Integrated Bar of the Philippines. Nang veripikahin sa website ng IBP, nakalista nga ang kanyang pangalan sa roll of attorneys. Pero ang problema, hindi makausap ng maayos si attorney. Mic test. Calling. Sa tingin ko parang may depression niya si attorney, no? Dahil kasi kung titignan mo, hindi tama yung kanyang focus. At papasok pa lang kami para kausapin siya. Ito agad ang bungad ni attorney sa amin. AK-47! Sablay man ang kanyang sagot sa aking mga tanong, kapansin-pansin naman ang tinik sa pag-i-English si attorney. You took a taxi forcibly. You drove it and crashed it into a center island. You can verify from Davao City. Davao City is the world's safest place. We are on real time. Based on my experience, I gave them 72 hours. I don't know how many hours. Just start from that receipt of the name. It's a blue taxi. Okay. Nakadetine ngayon sa Pasay City Police Station si attorney at nahaharap sa reklamong carnapping. Pero kalakip ng reklamo ang rekomendasyon para sa psychiatric evaluation. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Pahigit 800 hindi rehistradong cellphones at iba pang imitation gadgets na kumpiska ng mga tauhan ng National Telecommunications Commission o NTC sa ilang tindahan sa Maynila. Darito ang report ni Maria Ausente. Unang nasampulan ng cellphone stall na ito sa Avenida, Maynila sa isinagawang raid ng NTC laban sa mga unregistered cellphones. Ganun pa rin, may pumapasok pa rin ng mga fake na mga. Dapat kasi register sa amin. At the same time, kailangan talaga type approve ng NTC. Hindi niyo alam na unregistered yung mga cellphones na ito? Hindi ko rin namin alam. Kasi bago lang din ako rito. 1, 2, 3. Ang katabing tindahang ito di rin pinalampas. Sunod na tinuho ng grupo ang 168 Mall sa Divisoria. 5 magkakatabing tindahan ang ni-raid. Di lang unregistered cellphones ang kinupiska rito, kundi pati imitation ng gadget na tablet. Ang may-ari ng tindahang ito, umalma. Ang games sila. Games pero Wi-Fi. Wala. Ha? Check lang namin. Wi-Fi, Bluetooth. Pag hindi cellphone, pag may Wi-Fi, pwede huli. Pag may Bluetooth, pwede huli. lalabas lang. Labas. Di rin pinalampas ang handheld radio na ito na ginamit ng isa sa mga security guards ng mall. Pati ito kinumpiska at hinanapan din ng registration. Dapat kung mga two-way radio, kailangan may permit sa amin. Aminado ang mall administrator, hindi nila mabantayan lahat ng mga tindahang nagbebenta ng mga cellphone at gadget. On our part, wala naman kami problema eh. Basta legal yung operation. Sine-check din namin pero sa dami ng stalls, hindi naman namin ma-check lahat eh, no? Ayon sa NTC, kailangan irehistro sa kanila ang mga cellphone unit at gadget na may Wi-Fi at Bluetooth. Patunay na na-inspeksyon at naaprubahan ng ahensya na ibenta ito sa bansa. Nalulugi raw kasi ang gobyerno kapag illegal na nakakapasok sa bansa ang mga cellphone at gadget. Proteksyon din daw ito sa mga consumer. Kailangan kumuha sila ng permit sa NTC. I-legalize nila. Kailangan mayroon NTC sticker. Umaabot sa 800 cellphone units ang nakumpiska, 7 naman ang tablets. Ayon sa NTC, maaaring mabawi ng mga may-ari ng tindahan ang mga nakumpiskang cellphone at tablets sa kondisyong magmumulta ang mga ito ng 5,000 piso bawat unit at magpaparegister sa NTC. Kapag nabigo umano ang mga ito, maaaring mapasara at mawala ng lisensya sa pagbebenta ang mga naturang tindahan.
Para sa Unang Balita, Maria Ausente reporting. Mga obispong tumanggap umano ng sasakyan mula sa PCSO nakatagtang humarap sa pagpatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw. Bukod daw sa sasakyan, napag-alaman ng bagong board ng PCSO na may ilang obispo ring umano na nanghingi ng pera. Darito ang report ni Dano Tingkungko. Hindi lang daw mga sasakyan ang nahingi ng ilang obispo mula sa PCSO. Sa pag-ungkat ng kasalukuyang board, natuklasang meron din umano mga nanghingi ng pera. Sa request na ito na aprobado ng dating PCSO board, hindi pa matiyak na halaga ang ibinigay raw kay Tuguegarao Archbishop Diosdado Talamayan matapos sumulat kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Kailangan daw kasi ng finishing touches ng kanilang retirement home. Nabentahan din daw ang PCSO noon ang ticket para sa charity dinner ni Archbishop Talamayan sa isang hotel, gaya ng mababasa sa dokumentong ito. Ang kabuuang halaga ng mga ticket, 50,000 pesos. Pero maliit pa raw yan kumpara sa 200,000 pesos na halaga ng mga ticket na binili rin daw ng PCSO sa hiwalay na fundraising dinner ni Archbishop Talamayan sa isang eksklusibong club sa Makati. Idinaan naman ito sa sulat na isang Fredel Agatep. Siguro malaki talaga yung amount na yon at marami sa ating mga may sakit at mahihirap yung matutulungan ng amount na yon. Patuloy pa rin kinukuha ng GMA News ang panig ni Archbishop Talamayan, pero ang kasalukuyang board hindi naman daw mga taong simbahan ang sinisisi. We don't really think that it's the requester's fault, no? It's really up to the giver to check if yung request would fall under their mandate. Katunayan sa isang unity mass ng PCSO, inihayag ni PCSO Chair Margie Wico ang kanyang paghanga sa naging hakbang ng liderato ng CBCP sa gitna ng kontrobersya. It takes great humility, courage and grace from the CBCP hierarchy to come up with a statement that acknowledges some mistakes and error in judgment which had been made by a few members of the clergy. Pero ibang usapan daw ang pagpapanagot sa mga dating opisyal ng gobyerno. Ang Bayan Muna Party List nagsampa sa Ombudsman ng reklamong plunder laban kina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at dating PCSO General Manager Rosario Uriarte. Dahil sa umanay maanumali ang paggamit sa mahigit 300 milyong pisong intelligence fund ng PCSO. Bukod sa plunder, naharap din sina Arroyo at Uriarte sa reklamong graft at malversation. Wala pa reaksyon ang kampo ng dating Pangulo. Ayon naman sa abogado ni Uriarte na si Attorney Raul Lambino, wala raw basihan ang mga reklamo. Para sa Unang Balita, Dano Tingkong, reporting. Abangan mo ang panayam kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador TG Ginggona mamaya sa talakayan with Igan. NBA superstar na si Kobe Bryant nasa Pilipinas muli para magsagawa ng basketball clinic para sa ilang kabataang Pinoy. Narito ang report ni James Velasquez. 13-time NBA All-Star, 5-time NBA champion at Olympic gold medalist. Ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit hinahangaan si LA Lakers superstar Kobe Bryant. Kaya naman sa ika-4 ng pagbabalik sa Pilipinas, may tuturing na swerte ang kanyang mga sinadya. Ilang kabataang Pilipino na personal niyang tuturuang mag-basketball. Una dyan ang ilang batang nangangailangan sa Taguig kung saan magkakaroon siya ng meet and greet. Kinahapunan, ang mga pinakamagagaling na basketballista sa kolehiyo naman ang makakalaro ni Kobe sa isang basketball clinic. Ito raw ang pinagkakaabalahan ng Lakers superstar sa iba't ibang bansa sa Asia habang naka-lockout o tigil muna ang NBA games. Hindi pa rin kasi magkasundo ang NBA at ang Players Union kaugnay sa hatian sa ticket, TV at product sales sa panibagong collective bargaining agreement. Maraming international teams tuloy ang sumusubok na kunin ng 5-time NBA champion tulad na lang daw ng isang koponan sa Turkey. Pero sa ngayon, tutok daw muna si Kobe sa kanyang Asian tour. Sa Philippines, we're basketball crazy nation. So yung energy na yan, he feels that every time he comes here, nalalaman niyang he gets to inspire and motivate the Filipino youth. And that's something that will really bring him back here. Para sa Unang Balita, James Velasquez, reporting. Veteran mountaineer na si Romy Garduse bumiyahe na para sa nalalapit niyang pag-akyat sa Carstens Pyramid sa Indonesia. Pero bago pumunta ng Indonesia, nag-stop over muna si Romy sa Singapore, kasamang isa pang Pinoy mountaineer. Sa July 15, inaasahang sisimulan ng grupo ang pag-akyat sa Carstens Pyramid. At kung magtagumpay, ang Vinson Massif na nasa Antarctica na lang ang kakailanganing akyatin ni Romy para makumpleto ang 7 summits.
wish us luck. Medyo challenging yung climb, so kailangan natin ng matinding kaswertehan dito at saka panalangin. Mga nasawi sa paglubog ng tourist boat sa Russia, inilibing na. Mahigit 120 tao ang nasawi sa itinuturing na pinakamalalang river accident sa bansa. Isa-isang nag-alay ng bulaklak ang mga kaanak ng mga biktima. Pati si Russian President Dmitry Medvedev nagsindi ng kandila sa isang simbahan. Nangako si Medvedev na iimbestigahan ang aksidente at papanagutin ang mapapatunayang may kapabayaan. Overloading ang isa sa tinitingnang dahilan ng paglubog ng tourist boat. Oras na para sa unang chika, narito na si Luan B. Luan. Salamat, Igan. Balik silver screen si dating California Governor at Hollywood actor Arnold Schwarzenegger. Sa kanyang pinakabagong action project na pinamagatang The Last Stand, makakatrabaho niya ang South Korean filmmaker na si Ji-won Kim. Swak raw ang bagong pelikula para kay Arnold na kilala sa pagganap ng papel ng mga action hero. Kabilang dyan ang kanyang iconic role as the Terminator sa The Terminator film series. Magsisimula ang shooting ng pelikula sa September. Halle Berry na alarma matapos mahuli ang isang lalaki na umaaligid sa bahay niya sa Los Angeles. Naaresto na ng mga otoridad ang umano'y stalker ng aktres. Nahuli ng private security ni Halle ang lalaki habang umaakyat umano sa back fence ng kanyang property. Agad silang tumawag sa mga pulis at naaresto na ang suspect. More chika coming up, so stay tuned. At ang irit namin mamaya, 4 na pasahero na isang tricycle sugatan matapos mabangga na isang taxi sa Makati. At isang police superintendent patay sa pamamaril sa Taal, Batangas. Abangan yan at iba pa sa